At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Si Camille ay isang young wife na masayahin at palakaibigan. Bago siya nag-asawa, halos gabi-gabi siyang kasama ng kanyang mga barkada, out-of-town trips, late-night coffee, spontaneous gala. Kahit may asawa na siya, hindi niya agad nabago ang nakasanayang lifestyle. May mga pagkakataon na mas pinipili niyang sumama sa mga BFF kaysa makasama ang kanyang asawa, na pagod mula sa trabaho. Kapag may church activity na kailangang daluhan nilang mag-asawa, minsan nagdadahilan siya dahil may nakaset na lakad. Hindi naman daw masama, wala naman siyang ginagawang mali. Pero unti-unti, napansin niyang lumalayo ang loob ng kanyang asawa. May mga gabing tahimik na lang ito. Isang linggo, habang pinapakinggan niya ang mensahe tungkol sa Lucas Kabanata 9, talata 23, tumimo sa kanya ang salita ni Jesus. Itakwil ang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Napaisip siya, ang problema ay hindi lang sa oras, dahil ang ugat nito ay sa puso. Mas pinahahalagahan niya ang approval at saya mula sa barkada kaysa sa responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa kanya bilang asawa. Ang pagsunod ay hindi paraan para maging karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa biyaya, hindi sa gawa. Ngunit ang biyayang iyon ay may bunga, isang pusong binabago at tinuturuan magpasakop kay Kristo. Kapag si Jesus ang tunay na Panginoon, may mga bagay na kusa nating bibitawan kahit masakit o mahirap ito. Ang pagdadala ng krus para kay Camille ay hindi dramatic na sakripisyo. Ito'y makikita sa simpleng pagpili, umuwi ng mas maaga, unahin ang manalangin kasama ang asawa, tumanggi sa ilang imbitasyon, at ayusin ang priorities. Mahalaga ang pagsunod. May mga no na kailangang sabihin para makapagsabi ng yes sa mas importanteng bagay. Ang pagsuko natin ay hindi kailanman mas mabigat kaysa sa ibinigay ni Kristo para sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay nagre-reorder ng ating priorities. Kapag si Kristo ang Panginoon, siya ang may huling salita, higit sa barkada, higit sa sariling kagustuhan. Kaya atin suriin kung saan napupunta ang oras at puso natin. I-align ang ating mga desisyon sa malinaw na kalooban ng Diyos. Matutong magsabi ng hindi sa mga bagay na humahadlang sa ating pagsunod sa Diyos at sa mga responsibilidad na ibinigay niya sa atin. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Panginoon. Ayusin mo po ang aking puso at mga prioridad. Turuan mo akong pumili ng pagsunod sa iyo araw-araw, kahit may kailangang isuko. Sa pangalan ni Jesus. Amen.